Yan. Good morning po sa mga magigiting na estudyante ng Andrew Theological Seminary. Welcome po sa atin pong Saturday class. At ang una pong subject po natin, meron tayong dalawang subject ng face-to-face. Una, work and destiny. Alas 9 hanggang 10:30 po. Tapos 10:30 hanggang 12:30 mamaya po yung Project Apollos. At sa mga estudyante ng Diploma in Christian Leadership, ang inyo pong meron pa po kayong 1 to 4 na online with Professor Rowena Vergara at saka Bishop Vergara. Okay, online po 'yon. Sige po. Tayo muna ay manalangin. Let us pray. Pastor Jonathan, open us in prayer. Sige po tayo manalangin. Yes, Father God, salamat po sa pagkakapagulitan ng hangin ng aral ng iyong anong kanina yan, sapat na kalungan, kalaman pa upang maunawaan namin, pinilihan namin, ang bawat salita sa pag-aaralan namin, ikaw nga po sa magbigay, ikaw nga sa manguna sa aming kalitasan, ikaw nga po ay sa magaling sa patuloy mga gabayan ng aming tagapagtulog pa rin, kung payag pa niya, kung matulog pa niya pa yun, ang mga nagpatuloy niya, malagamit niya pa yun, ikaw nga po patuloy muna sa aming buhay, ikaw nga po mag-ingat sa amin sa araw na ito pa nun, dalagay sa aming mga lason pa nun, napapagkapalang pa nun, ikaw nga sa lumabay at mag-ingat pa rin. Thank you Lord, binabalik namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Lesson number 7, Work and Destiny. Under po siya ng Life Management. Under ng Life Management. The only policy. So, ito po yung tinatawag na in connection to work and destiny. Na po, yung subject kasi natin. Para baga, pag-usapan po natin ngayon yung mga patakaran. Alituntunin. No? The only policy. Roman number 1. A recent survey of top executives of large companies revealed that there is a common concern in the workplace. Meron daw po kung sisipatin po natin yung tinatawag na survey, at ito yung mga pananaw ng mga tinatawag na mga kumpanya. At meron po siyang common concern pagdating po sa workplace or pagtatrabaho. Ano yon? Una, employers were not annoyed at the dishonesty and lack of integrity so many of their employees. So ano sa Tagalog yon? Employers were most annoyed at dishonesty and lack of integrity of so many of their employees. Yung mga may-ari daw po ng company, tama ba? Madalas po nadidismaya sila. 'Di ba? Dismayado saan? Yung pong tinatawag na dishonesty, yung hindi katapatan, no? At saka yung tinatawag na lack of integrity ng mga manggagawa. Ano po? So yun 'Di ba kapag nakatalikod na yung yung boss, kanya-kanya na lakwatsa, bulakbol. O yung ibang nga nangungupit 'di ba? Kanya-kanyang magugulat ka pag uwi, may dalang ang produkto. 'Di ba? Tapos nakikipagkutsabahan pa kay guard. 'Di ba? So, ayun po yung mga kaganapan. Number 2, ito po yung the second most prevalent complaint of what that of employee, yung good ops and irresponsibility. Ayun po, yung tinatawag na
Dapat responsable, no? Ayun. Irresponsibility, no? Bulol, Irresponsibility. Responsibility. Nabanggit ko na nga kanina eh. Anong. At pangatlo po, some of other major complaints included, number 1, absenteeism and lateness. Number 2, not following instruction or ignoring company policy. So kahit sa church, ganyan din, ano? May mga ganyan, may mga rules, may mga policy. At pangatlo, letter C, winning and complaining about the job or company. Work and destiny is our subject. Another one, lack of commitment, dedication, and concern. Good morning. Yan daw po. Kulang ng commitment. Tsaka yung pagiging dedicated. At tsaka yung concern sa trabaho. Pang-lima, laziness and lack of motivation and enthusiasm. And letter F, overall bad attitudes when asked to do things. Kasi meron pong employee, mas marunong pa sa employer. Di ba? Second boss. Pagka kinokorek, Nagagalit. nakasimangot, di ba? O nagagalit. Yung mga ganun eh. So, it is not hard to see that most, if not all, of these things in some way relate to honesty and integrity in the marketplace. It has been said that honesty is the best policy. Tama? But for Christian, honesty is the only policy. Yun pala, no? Yun pala. For Christian, sa mga mundo, nasa mundo, honesty is the best policy. Pero pag ikaw ay Kristiyano, honesty is the only policy. Amen? So, kaya kailangan yung katapatan. Siyempre, pag tapat ka, hindi ka mangungurakot. Tama ba? Kaso wala nang takot eh. Kaya, sanay na sanay mangurakot. Di ba? And letter B, honesty should be the only policy for the Christian worker. Amen? Ang honesty daw, yung katapatan, ito raw po yung sinatawag na only policy o natatanging patakaran. If you are a Christian worker. Number 1, honesty implies refusal to lie. Yun, no? Refusal to steal, to defraud, or deceive under any circumstances. Kaya nga sabi ng isang Kristiyano no? Hindi matitinag ang aking prinsipyo. Diba? Matibay ang kanyang prinsipyo. Pero, nakakain ba yung prinsipyo? Isang babalikan. Oo nga no? Bumaliktad ang prinsipyo. Di ba? Kaya nga, if you're honest, so, hindi ka sinungaling. Tama ba? Pag honest ka, hindi ka magnanakaw. Tama? So, pag honest ka, hindi ka manloloko. Di ba? Number 2, true honesty is not situational. It is not situational. Ano yan? Kailangan ka magiging honest. Panapanahon. If you are a Christian, you are always honest. Work and Destiny, Lesson 7. Okay. Sabi nga, if you find your sense of honesty
adjusting when the truth may not be to your advantage. You are a dishonest person. Most people are honest until they are faced with a situation tempting enough to make them dishonest. Amen? So, hindi po situational, ha? Dapat lifestyle. Amen? So, number 3, there are no degrees of honesty. Sabi nga, an honest merchant is one who puts up a going out of business sign and then goes out of business. Okay, letter C. Integrity should be the mark of Christian in the workplace. Yun, integrity. Ito po ay tatak ng isang mananampalataya sa tinatawag na workplace. Kaya nga lagi yung sinabi ni Maloy Malibiran, ano? Be a blessing in your workplace today. Number 1, integrity implies such uprightness that one is incorruptible or incapable of being forced to a trust or to a responsibility or to one's own standards. Ano na to? Meron din tawag na may implikasyon ng uprightness. Basa nga po Job 1:1. Job chapter 1 verse 1. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Amen. So, ano sabi? There was a man in the land of Uz whose name was Job. Yan, merong ipinapakilala, no? At ang kasunod doon, and that man, in connection to Job, was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. Amen? Pag sinabing upright, ano yon sa Tagalog yun? Upright? Matuwid? Diba? Matuwid. Pag sinabi matuwid, walang kasalanan? Walang kasalanan? Bakit sabi ng Bible? Romans 3:10, 3:23. Paano siya re-reconcile yan? Basa nga po 3:10 and 23. There is none righteous, no not one. All have sinned and come short of the glory of God. Wala raw matuwid. Wala kahit isa. Ay, bakit si Job? Upright. Pero nakita na po yun. Matuwid siya? Palagay dito, Bishop, sakdal at matuwid. Sakdal. Blameless. Yung sakdal. Tapos matuwid. At humihiwalay sa Umihiwalay sa kasamaan. Hindi siya kumagaya doon sa mga surroundings niya ng mamuan. Kita nyo, no? Contradict ba ang Romans 3:10?
Sa Job 1:1, may contradiction. Kasi yung panahon ni Job, Bishop, nasa Old Testament. Okay. Ngayon dito sa New Testament, napakahirap ko na makita. Pero meron pa rin. Sila Enoch, sila Elijah. Yung Romans 3:10 hindi applicable sa Old Testament. Lahat eh. Lahat kasi. Nakakulit pa rin. Lahat ay nagkasa. Pero kasi sila doon sa Old Testament po, ay ina-acknowledge nila yung si Lord, si Yahweh. Tapos naghahandog sila ng ng sacrifice. Kasi Okay. yun yung nila nung panahon nila. Check niyo po yung Itong natin, itong New Testament na, Sa hindi New. na pwedeng maghandog. Si Jesus Christ na yung Paki-check nga po yung words na ginamit. Romans 3:10. Pakibasa. Romans 3:10. 3:23 ang kasunod Gaya doon. ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. English version. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none So, ibig sabihin, righteous. kaya pati yung sa Old Testament, kaya namatay si Christ, dahil pati lahat ang sakit ng buong Paki-check nga po niyo sa Job 1:1 sa King James version. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Job, At ang lalaki niyaon ay sakdal at sakdal, matuwid matuwid, at natatakot sa may Diyos. takot sa Diyos. At humihiwalay. Humihiwalay. Lumalay. So, Humihiwalay pala sa Diyos. Opo, yung English version po. There was a man in the land of Uz whose name was Job. Okay. And that man was perfect and upright, and one that feared God and is called evil. Sakdal. Perfect. No. Tingnan niyo yung ginamit sa Romans 3:10. Righteous. There is no one. There is none righteous. Diba? Yung ginamit po sa Job, upright. Pero sa Tagalog, iisa yung kahulugan. Matuwid. Diba? So, Walang kapintasan. una sakdal walang kapintasan, di ba? Sakdal at saka sa English blameless and then righteous. Takot sa Diyos. Hindi naman righteous ang binanggit, upright ano? Meron ba kaibahan ng upright at saka righteous? O synonym? Synonym lang ba siya? Upright? May manifest na pagitan. No. There is none righteous. Di ba? Siguro yung context ang titignan. Sa Old Testament, ang tinutukoy dito na konteksto ay yung pagiging matuwid ng tao, katulad ni Noe, sa kanyang pamumuhay, Oh, si in Noe. comparison with other people. Pero yung sinasabi sa Romans na doctrinal ay may kinalaman sa tawag dito, sa inner nature natin na likas tayong makasalanan. Doon hinugot yun na there is none righteous. Mm. But kahit yung sinasabing righteous na tao, nagkakasala pa din, nagkakasala. Sa inner self niya, siya ay makasalanan pa din dahil likas sa taong pagkakasala. Pero in comparison with any other people, kasi kinukumpara siya dito sa ibang mga tao, siya na yung Kasi para yun nga sabi ko, bakit magkaibang words? words ang ginamit. Ang ginamit. Kaiba din manipis ang kahulugan ng pagkakaiba ng
Ng dalawang talata, ng dalawang word, ano? Upright and righteous. Oo. So, synonym ba ito? Kasi sa English version, sa Romans 3:10, there is none righteous. Pagdating naman sa Job, chapter 1, maging kay Noah. Diba? Inilarawan sila matuwid. At ang paglalarawan, pagiging matuwid nila, hindi righteous. Upright. Upright. Diba? Blameless, upright, good evil. Yun ang sabi nung ano, no? Kasi si Noah, si Job, even though they were upright, but they were not, sinless. Di ba? Paano mo i-reconcile yun? Upright, tapos sakdal pa, tapos sabihin natin sinner pa rin. Yung to reconcile it, pag sinabing upright, parang from the word itself, upright, matuwid, no? Parang puno, Matuwid, diretso siya. Oo nga eh. In comparison with other puno na balog-balugtot. Ayun. Doon kinumpara yun. Pero yung righteousness, wala doon sa kanyang tindig, kundi nasa inner, yung kanyang, in comparison with the righteousness of God, there is none righteous. Yun, gano'n. Pero in comparison with the uprightness Other people, of men, between men, Oo. okay na si Job. Yun. So, merong mga Yeah, pagko-compare. Mhm. Oh, patuloy na rin, ano? Ate. Pag sinabing blameless, ito yung sa upang upright, 90% good. Pero pag sinabi sa Romans 3:10 na righteous, perfect, 100% holy required. So yun. So pagdating naman sa, kasi si Job ay nagsisi, kailangan magsisi sa Job 42:6. Pero si Kristo lang, sa pagdating naman sa righteous, ay si Kristo yung naging righteous natin. Ito Christian Christ. Christ is our righteousness. Yes. Siya ba Oo. yung impute ng ano? Kasi Ayan. nagsisisi pa siya eh. So, Ano lang siya? we can become upright but not righteous. No? Si Kristo lang siya. Kasi nga, yun nga, Righteous. yung tama yung yung pagbibigay ng kahulugan, yung tinatawag na uprightness to compare with other people. Kasi there was a man in the land of Uz. No? Sa mga taga-Uz, sa mga tao na mga naninirahan, angat siya, above reproach siya. Good lang siya doon. Angat ang buhay niya, di ba? Hindi siya hari ng sablay. Nagkakaiba. Oo. Sa panahon nila. But when it becomes righteousness, Si Christ lang. we don't have our own righteousness eh. Kaya nga ang righteousness natin, imputed righteousness. Di ba? So, balabal ng katuwiran ng ating Panginoon Jesucristo. So, okay. Sa pinag-usapan po natin, lesson number 7, nakakasabay ba kayo? Kasi nasa integrity tayo eh. Number 2, integrity is a steadfast adherence to a strict moral or ethical code. Kaya yun ang integrity. Eh dito po si Job, talaga nakita natin, a man of integrity. Dapat kung magkakaroon ng panibagong salin, Job 1:1, like for example, there was a man in the land of Bagong Silang, diba? Whose name is your name. Put your name, diba? Diba? There was a man in the land of Camarin, diba? Or Caloocan. He is upright among the So, parang gano'n, no? Pagka sinabing upright ka, no? Above reproach ka among other people. Diba? Among other pastors. Pwede gano'n, no? Kumpara lang sa mga tao. To compare with other people. So,
Number 3, integrity is the quality or condition of being whole or undivided. Yun pala, no? Hindi yung baliktaran ka. Di ba? Merong hunyango, no? May hudas. Sa itim na Tawagan nila hudas eh, di ba? Pagkaharap ka, okay, di ba? Pagtalikod mo, kung ano mga ano. Yung iba naman, kasi nga, pag sinabing being whole, di ba? Wala kayo tinatago. Kasi iba hunyango eh, no? Pagkaharap ang ibang tao, mabait. Di ba? Pag nagsasolo ka na, okay, nasa bahay ka na, pangit na yung ugali mo, di ba? Yung mga ganun eh. Yung iba naman, pag nasa church, holy. Pag nasa work, di ba? O, pag may inuman, inom din siya. Yung ganun eh. Yun nga, yung mga call center agent, lagi na ano yun eh. Di ba pagka nagbe-break sila, lumalabas sila, yan, sabi nagiinuman. Ay, nagagano, no? Nag-iossi. Di ba? Hindi mo kilala. So, undivided, ano? Hindi yung divided. Sabi nga a person of integrity is everywhere the same person. Everywhere. You are the same person. Amen? Minsan nga pastor magaling mangaral. Talagang boldness mangaral Pero ang problema, yung pagtrato niya sa kanyang katulong. Diba? Good morning po. Diba may mga ganun no? Pagkasama yung mga pastor, holy. Good morning. Pero pagtratuhin yung kanyang mga kasambahay, sinisigawan, diba? Minumura pa nga Diba? Totoo lang may ganun. No? Sa church, holy. Sa bahay, hindi. Oo. Kitang-kita namin yung mga ganun mga kaganapan. So, Ang bully. kaya mahalaga yun, tinatawag na integrity. Undivided ka. No? Anywhere, sabi nga, kahit saan ka, hindi ka na natitinag sa iyong Diba? So, kaya naalala ko lang yung dati, bago-bago pa lang ang yung computer, di ba? May talata kasi sa Joshua chapter 24, verse 15, di ba? Ano sabi roon? As for me and my house, we will serve the Lord. Nagtuturo siya doon sa mga kabataan during that time. Seminar ng mga kabataan. The problem with the youth today is all about computer. No? Yung internet. Kaya may bago tayong version diyan. Ano yung bagong version? As for me and my mouse, I will serve the Lord. Diba? Yung mouse mo na ginagamit dati, no? Yung ganun, Tapos yung mouse may arrow. Diba? No, yun ang doon ka pipindot. Kung saan tumutok yung arrow, pindot mo. Kaya ang tendency, kagagalaw mo ng mouse, mapunta sa pornography, pindot. Diba? So, kaya as for me and my mouse, I will serve the Lord. Kasi ikaw lang at ang computer. Di ba? Ang siyang dyan. Guusap dyan. Kaya, it depends upon your integrity. Kasi ang integrity, kahit nasa labas ka, kahit sino kasama mo, at higit sa lahat, kung nag-iisa ka.
Andiyan ang tukso. Diba? Ay mga bata, mga kabataan ngayon. Huwag yung hahayaan, nagsosolo lang sila sa kwarto. Solong nanonood o, diba? Nagkaano ng cellphone. Baka mamaya kung ano na mga pinapanood. Diba? Mahalaga ang guide ng mga magulang. Bahagi yan. Roman number 2, problems in education. Some of the problem lies with the educational system of our modern day world. And isa po sa problema, no? Educational system. Many school systems are adopting values clarification principles that tend to put all moral absolutes into question. Isa sa nakakalungkot yung nawala yung GMRC. Di ba? Oh. Nung araw, meron tayong GMRC, Good Manners and Right Conduct. Di ba? Kaya kita yung mga bataan ngayon, high school pa lang, may dala ng balisong, may dala ng panaksak, may baril pa. Di ba? So, kaya sabi nga, payag ba kayo ibalik, iobliga ang mga nag-aaral, mag-aaral, magbasa ng Bible. Kasi, yun ang kailangan no? Hindi lang magbasa, turuan. Kaya ang kailangan ngayon, dapat magkaroon ng mga magtuturo ng values formation sa mga bata. Mga kabataan. Diba? Kasi iba na yung kanilang Iba yung mundo ngayon, Iba yung mga kabataan. Iba yung galaw ngayon ng mga kabataan. To compare. Kasama rin natin sa prayer kasi yung nakaraan, napasama ko din sa group ng mga police. May isang pastora doon nag-propose mataas ang katungkulan dito sa atin ng police na kung pwede daw, baka pantayo na yung mismong kapulis na dati ito mag-send ng letter sa school to permit us to share the word of God. Gagawin daw po nila. Kaya pagpanalangin po natin, tayo nagsasend doon. Di ba may PBEP tayo? PBEP? Yun yata yun. Under yata ng PBEP yun eh. Pastor na pwede na yun. Kasi Oo. na-aprobahan ay kailangan na natin na approval ng Congress. Dito sa bagong silang 3 ata eh. So doon tayo makakapasok. Oo. Sa pagtutusin. Kung tutusin, dapat nga budgetan ng gobyerno yan eh. Naalala niya? Yung mga teacher, mga magtuturo ng values. Dapat yung budgetan yan eh. Hindi puro Hindi alam. PBEP yun. Pero ito, Bishop, iba, kasi nandun yung sa swim to, nagsabi ko, kay Pastor Rape. para ipasok daw, pwede naman daw yung sabi ng... Ito yung nilakad na nila. Workout natin yun. Pakipalat na lang yan. So, yan ang problem ngayon sa education. Di ba, nung araw, allow yung mga teacher to discipline their children, their students no? Ngayon, hindi mo pwedeng disiplinahin ngayon. Oo. Katulad ng araw na pagkakita ng teacher, ang layo-layo pala, takbo na tayo kaagad sa classroom, tahimik na. Ngayon, Pinapa-squat nun, tapos pinapalo ng stick. Yung mga, ngayon, paluin mo yung stick yan. Ako, tanggal ka sa tanggal ka sa pagiging teacher mo. Biro mo, 4 years mong pinag-aralan yan, tapos yun ang letter A, all ethical behavior is seen as situational and exercises are sometimes aimed at creating scenarios where it is appropriate to lie, to cheat, or steal. excuse po, ano po yung sa question ko, anong sa black po? Mali po. Wala.
absolute po yan. Baliktad yun. Roman number ano? Hindi po, yun sa nasa niyo po Moral kanina. absolute yan. Question on Moral absolute talaga blago dyan. Hindi na Hindi po. pagka... Anong number po? Yung Yung sum of the problem, Some of the problem like lies case. Some of the problem, yan, lies with the educational systems of our modern day world. Many school systems are adopting values, clarification, principles that tend to put all moral absolutes into question. Okay na? On moral absolutes. Put all moral absolutes Yan po talaga yung blago. Baliktad yung blago. into questions. Yung letter A, appropriate. Sabi nga, all ethical behavior is seen as situational. And exercises are sometimes aimed at creating scenarios where it is appropriate to lie, to cheat, or steal. So may mga ganyang ano, Yung put on, siya, ano yun? Put on, put off. put all, Put off. all, lahat, no? Moral absolutes into question. Sinabing moral absolute, talagang dapat pangawakan yun, ano? Absolute yung morality. Pero ang nangyayari, kinu-question, ano? Nagiging malaking katanungan. So, kailangan pa ba maging mabait ngayon? Kailangan pa ba parang gano'n, no? Okay lang ba magsinungaling? May white lies ba? Yung mga gano'n, no? Di ba? So, now, letter B. Kaya? Students involved in business administration fully accept the notion that they will have to engage in behavior that is less than ethical. Fully accept. Yan. Yung mga estudyante daw po, no, na involved sa business administration. So, yan daw po, no, kailangan tanggapin na buong buo, no, na kailangan, kahit yung mga school, ano, dapat, ano to, no, bigyan ng pansin ito, no, yung behavior na ng mga bata ngayon, ako. Dapat yan, ano, i-resolve no, paano sila. Pero dapat magmumula yung bishop sa bahay. No, Dapat. yun nga, Ano yung anak ko. Kasi hindi naman ma-attenan ng teacher yun kung sa kanya muna talaga sa alala niyo. Kaya nga, Sa alala yung- tama yun, ano? Sa alala. Sabi ko nga, tama sa bahay kasi ano yan kung ilang oras ba yung pasok ng mga bata sa school? 6 hours. O di meron pang 18 hours na natitira. Diba? Sa isang araw, ano? Sa isang araw. Kasi ang ituturo lang naman ng teacher yung subject Oo. Hindi naman niya ituturuan yung bata sa discipline. Oo. Kaya hindi ang teacher. Ibig sabihin, kung may 18 hours, o lagay na natin yung 2 oras o 3 oras sa labas. O di, 15 hours sa bahay. Kaya ang unang guro ay walang iba kundi ang mga magulang. Oo. Ang unang paaralan ay walang iba kundi ang bahay. Kasi kung ano behavior ng mga bata sa bahay, yun yung Oo. ilalabas nila. Totoo yun. So, parang pangatlo na pwedeng laanan, hindi nga lahat ng bata simbahan. Di ba? At pagdating sa simbahan, ilang oras lang sa simbahan. Sa bahay pa rin yan, Bishop. Kaya nga, di ba? Sabi din sa Bible, di ba? When you sleep, when you... Oo, di ba? Di Namamasal man kayo, pag-usapan. Oo. Family pa rin. magulang yun. O, sige. Sa Japan, diba, hindi ka nag-subject, mothers and based naman sa
Yung daycare nila, hindi nag-aaral. Linis. Yung sige po, dagdag nyo. Pastor. Pilipinas po. Katulad po kanina madaling araw, may 3 bata kaming na-rescue, 14 years old, 15. Alam niyo po ba yung ugali nila? Naisip nila kasi naubusan sila ng daan motor. Nagnakaw sila ng gasolina sa ibang tricycle. So 14 years old, 15, and Kaya kita mo, no? at may dala pa silang balisong. Ang sabi nila, first time nilang ginawa kasi nawalan sila ng gasolina. Ang nakakalungkot po dito, kinuyong sila ng taong bayan. So, nung na-rescue namin, grabe yung itsura. Puro tama. Almost dying. Bugbog sarado. So, nung sinundo, ako po mismo personal sumama sa task force, sinundo namin ng mga magulang. Ang sarap-sarap ng mga tulo nila. Wala yung kulay yung anak nila. 2:30 in the morning, ang mga Oo. anak nila, hindi nila hinahanap. So, ang pagpila ng isang bata, nilalak na po kasi yung gate namin pag lumampas naman sa oras. Oo. Kaya tama po yun, yung behavior, yung dapat sa bahay ng magulang. Oo. Tapos sabi ko ng magulang sa akin, ano magagawa ko? May asawa ko alam naman hanapin ko ba siya. Nakakalungkot po, di ba? Kasi yun na yung mga mindset na yung magulang. Na hindi nila alam, mamamatay na yung anak na alam. Kung hindi na-rescue ng task force, baka itinabo na lang yung doon sa ilog. Sa Oo. nangyarihan. So nakakalungkot po. Ganyan ka katindi. Talaga maging Oo. maaga. So, kaya nangyayari, parang hindi na applicable yung sinabi ni Jose Rizal. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Hindi na sila pag-asa ng bayan. Oo. Meron namang dalawang bata. Ang nanay niya namatay. Ang tatay, naman pag-isado. Dawag sila mga kasulinos. Pero doon sa advice ng tatay, talagang bigyan na ng ibig. Ang mga sobra sila, tapos nag-aaral. Yung mga kapatid din, kung student. So, sa bahay talaga siya. Malaking factor. Kaya ang unang dapat nasisiin kapag napariwara ang bata, yung tatay, saka nanay. Teacher lang si Kasi si pastor sinisisi. Dami pastor. Lagi nasa church yan. Yun nga eh. Teacher lang siya pastor, sinisisi yun ng mga Oo, totoo yun eh. So, malaki pong kampanin. Kaya, actually, yun na i-preach ko 2 weeks ago, no? Regarding doon sa, okay, tuloy. Kaya nga, sabi nga, an interview with the students in a prominent business institution revealed that over 50% of the students accepted as fact that they would have to engage in activities that were less than ethical if they were to be a success in their fields. So napakahalaga, no? Yung 50% daw po ng mga estudyante. Kaya nga, di ba nung araw ang natin nung hindi pa tayo mananampalataya, ang pangarap natin sa ating mga anak, mapagtapos lang natin ang pag-aaral, masaya na tayo. Di ba? Kaya alam, maraming mga nakapagtapos ng pag-aaral, sakit pa rin ang ulo ng kanilang mga magulang. Kaya, when we become a Christian, naging iba yung ating pananaw. Madala lang natin sa Panginoon ang ating mga anak. Masaya na tayo. Kasi kasunod na yun Di ba? Yun ang pinaka-the best ngayon na mailapit natin sa Panginoon ang ating mga anak. Or else, pag hindi natin nagawa yun, someday, yung anak natin na kala natin, katulad yan, bata pa lang yan, dali natin sa Panginoon. Sama natin naglilingkod kay Lord. Yung picture ni Hitler, yung baby siya, hindi maaninag sa kanya yung kalupitan, pero lumaki iba. So, letter C, there seems to be a great contradiction
where on the one hand, employers are looking for people of honesty and integrity, and yet the same time they are themselves being trained in and utilize questionable business practices. Minsan daw po, no, yung great contradiction, ibalang ko po, great contradiction, na kung saan yung mga employers, they were looking for their people to become honest. Di ba? Pero, ang masakit na katotohanan, yung ating yung mismong yung mismong mga puno o mga namiminuno involved sa dishonesty, corruption, di ba? Kaya nga, meron isang retired Chief Justice, Martires, Oh. nag-comment siya rin sa mga nangyayari sa Senado. Hanggang yan mga senador, mga congressman na yan, kahit saan pa nagtapos ng mga pag-aaral yan, mga laking eskwela, hanggang hindi sila magbabasa ng banal na kasalanan. Yes. At mamubog sila sa banal na kasalanan. Kaya lang man hindi magbabago ang attitude na. Totoo. Napakahalaga ng yung Word of God ang babago ng buhay ng tao. Ito yan, salita ng Tsaka yung conviction ng Holy Spirit sa kanila. Lala ko nga, meron isang bata na na dumukot ng mansanas doon sa isang matanda. Ginuha niya yung mansanas. Inuwi niya sa bahay. Sabi niya kay tatay, "Tay, may mansanas ako." Saan galing? Dinukot ko po doon sa bag ng matanda. So, sabi naman tatay niya, "Anak, masama yan. Dapat hindi mo ginawa yan." So, ang sabi ng anak niya, akala ko tay, tama lang yun. Kasi nung isang araw, yung manok ng kapitbahay natin napunta rito, pinatay nyo, niluto nyo, kinulam natin. Kaya sa tingin ng bata, tama yung kanyang ginawa. Kaya nung dumukot siya ng mansanas, may makakain siya. Kala niya tama. Kasi, damo yung aral na iniiwan ng mga magulang. Diba? So, doon pala sa mga magulang, hindi lang sa salita no? Kailangan makita sa buhay. Kasi merong mga nakatingin sa iyo. May nagmamasid sa iyo. Paano ka magsalita, paano ka kumilos, paano ka makisalamuha sa mga tao. Diba? Paano yung action mo? Lalo na when you are in yung talagang distress, no, yung nalalagay ka sa Diba? Minsan nagda-drive ka sama mga pamilya mo, may nag-cut, pastor ka, minura mo. Diba? Ay narinig ng mga anak mo, mga kasama mo sa sakyan, di ba? Ganun pala. Di ba? So, pero preacher ka sa di ba? Dapat yung preaching, not just only in words Mas mahalaga yung action. Amen? Sa mga situational problem niya. Kasi lumilitaw nga ang karakter ng tao when you are, sa panahon na hindi mo gusto yung sitwasyon. Di ba? Pag maalwa ng sitwasyon, pag maayos, di ba? Kalmado ka. Pero pagka nagkaroon ng tinatawag na kaguluhan, o kaya yung sitwasyon na ayaw mo, bumibigay Di ba? Bumibigay. Okay, Roman number 3, pressures in the workplace. In addition to educational issues, there is pressure in the workplace to compromise standards of honesty and integrity. Pressure. Kaya sabi ko, pag may pressure, diba? Halimbawa, sekretary ka. Sabi ng boss mo, gawan ka na report. Ano yan? Nakita niya, binasa niya. 100,000. Dagdagan mo isang zero yan. 1 million. Pag dinagdagan mo isang zero, 1 million. yung 100,000 nagiging 1 million. 1 million na yun.
Diba? Ganyan ka. Marami yun niya sa mga accountant, ano. Oo, di ba? Oo. Secretary. Dinadaya Diba? ko nila yun. Yun nga, kaya na, biro isang zero lang dadagdag mo. Nag 10 doble? Diba? So, ganun po. Yung mga pressure. Letter A, there are pressures that the management level. Yan. Management level. Dami mga ganyan. Sekretary ka na kagusto sa iyo yung boss mo. Christian ka, anong gagawin mo? Diba? Biling ng kotse. Mga senaryo no, pwede natin kaharapin So, number 1, in a group of 800 managers, surveyed anonymously, most felt pressure to compromise personal ethics for company goals. Sa grupo na po, welcome po, na 800 manager, diba? Anonymously, no? Yung kanila pong tinatawag na nararamdaman, pressure. Pressure for what? To compromise. Amen? So, yun po yung kaya, pati yung tinatawag na personal ethics, apektado. Kumbaga. Number 2, other similar studies have revealed the same findings. Okay, letter B. There are pressures on the peer level. Work and destiny po tayo. Work and destiny. Saan pa ng page tayo? Ayan tayo dyan. Ay, mali pala yun. Dapat pala bumili ako. Bibili ako na lang. Sige. Meron pa yata dyan. Baka check ka mamaya. So, peer level. Yung tinatawag na, yung peer. P-E-E-R. Peer level. Peer. Takot. Hindi, yung peer sa Tagalog? P-E-E-R. Samahan. Ayun. Tell me who's your companion and I will tell you who you are. Tell me who's your friend and I will tell you who you are. You cannot enjoy their company unless, diba, that you are also enjoying their activities. Diba, parang ganun, Birds of the same feather flock together. Yun nga, same feather flocks together. Ayan, ano pa? Number 1, peer level, slow down work. Ayan. Di ba, minsan pag wala yung boss, petek-petek. Di ba? Di ba? Tapos pag andyan ang boss, kunyari, pukpuk ng pukpuk. Yeah. Pag nakataligod na, wala na. Di ba? So, ganun po Lalo na kung arawan. Di ba? Pagka naman yung, ano ba isang kontrata? Pakyawan. Sa materials naman babaanuhan. No? Mabilis no? Mabilis matapos. Pero hindi pulido. Di ba? So, number 2, participate in or cover up employee theft. Yan, no? Yung pakikipag-participate daw, o yung pagtatakip. Yung nakawan sa loob ng di ba? Company, no? Another one, misrepresent a product. Misrepresent a product. Kasi nung dati, merong product na binibenta, yung tawag doon, aswang. Alam niyo ba yung aswang na product? Diba, Palmolive. Yung... alam mo yan, no? Tapos gagawa ka ng Parang imitation. imitate. Tapos ilalagay mo doon sa loob, bibili ka ng mga sachet. Tapos bibenta mo na doon sa Sa market. sa market. Ay, Akala mo bumula. pala sarili mong gawa, di ba? Aswang ang tawag doon, no?
So, misrepresent the product. Lalo na sa sa online. Sabi ko nga ganda-ganda na pinapakita niyo sa sa advertisement ninyo, Sa personal. 'di ba? Merong crocodile na gumagalaw doon eh. Nung i-deliver niyo yung product, butike ang nakalagay. Lakos. Di ba? Tsaka yung mga expired na Oo. mga gamot. Nakakatakot din bumili. Ang ganda-ganda ng mga advertisement eh. Pero, nung dineliver eh. Okay, ano pa? Pad bills and magnify expenses. Pad bills. Number 5, enhance benefits and expense accounts. Ayan po yung pangakuhan ka ng boss mo, no? Promote kita. Diba? Pero, yung gano'n, no? Yan ang mga gano'n. Okay, number 6, utilize company assets for personal enjoyment. Yan. Utilize company assets for personal enjoyment. Official use only. Tulad ng magti-team building lang kayo sa ibang bansa pa. Yung mga gano'n, di ba? Pag nasa nasa gobyerno ka kasi di ba? Kasi may budget no. Kahit sa private. Private ganun din Turon nga, Bishop, magkano turon? Oo. Okay, yung nilagang saging. Oo. Maabot May resibo pa. Maabot yata ng 100 pesos. isa. 100 sa piraso. Hindi ganun talaga yun Kaya yung corruption lagano. Lahat tayo basta. Tama. Oo. Walang Totoo yun Nag-project o nagbigay ng halimbawa kettle sa school. Di ba? Bawat room may kettle. Di ba? Meron mo yung kettle 400 pesos lang ang halaga naging 4,000. O di, laki kita. Di ba? And even small things pass. Kasi sa private, pagka sa hotel, sasagutin ng company. So kung sagot ng company, dadalhin mo yung sa anak mo. Sagot ng company. Ito mo, ina-enjoy mo bawal yun. So, guilty ka pa rin. Yun nga Not necessarily sa gobyerno, pero sa amin. Oo. Ako yung mismo. Ikaw na-experience mo yun. Ako mismo. Kasama kayo sa libre na. Kaya nga naalala ko yung testimony ng kasama kong bishop Kinausap siya nung nung tatakbong mayor. Tapos binigyan siya ng bibigyan siya ng 1M. Tapos bibigay sa kanya yon a week before ng election. A week before ng election. Kung kayo yung pastor. Tapos sasabi ng mayor, ipamigay mo yung sa mga pastor. Ano yun? Ikaw na bahala sa mga kapastoran dyan. Kung kayo. Diba? Para naglalaro na kagad isip nyo, di ba? 1M no? Realidad ng kas. Walang maliliit sa akin. Walang maliliit. Kasi gagawin mo. Hindi ko masasabing hindi ko gagawin. Kaya, ang katwiran niya, the wealth of the unrighteous will transfer to the righteous. Ano yun? Unjust statement. Di ba? Ano yun? Bago yun. Di ba? Talata yun, di ba? Oo. The wealth of the unrighteous will transfer to the righteous. Enjoy natin. Gagamitin mo sa kingdom. Gamitin mo sa kingdom of God.
Paano yun? Pero tinanggihan niya. Tinanggihan niya yung malaking halaga. Ay, okay. Kaya nung manalo yung mayor, ginawa siya ano, kinuha siyang isa sa ano, yung counselor o yung ano, advisor. Ginawa siyang advisor ng mayor. President pala. Biro mo. Kaya, ayan po. Jerry White, in his book, Honesty, Morality, and Conscience, states, the influence of people on people is a powerful force. Then, the influence of people on people is a powerful force. Very powerful yun, yung influence ng tao sa kapwa-tao. Affecting everyone. A reasoning mind can become powerless in the face of this pressure. Even the most committed individual or individualist conforms in some ways to the lifestyle of others. So, this influence is stronger than any of us would like to admit. We want to act individually and independently, but in reality, we conform much of our life to those around us. Madalas na nagiging conformity, no? Doon sa yung buhay natin na ko-conform doon sa ano ng mga tao sa atin pong kapaligiran. The pressure we face from others is one of the greatest barriers to making proper ethical decision. The pressure. Di ba? On other people. Like for example, pressure ng barkada. Di ba? Mga kabataan, that is the big problem eh. Mga ano nila, lalo na yung mga kabataan talaga ngayon, napakahirap nilang ano. Malakas ang nila, malakas ang hatak ng barkada. Amen? So, malakas ang hatak ng laman. Malakas ang hatak ng tinatawag na mga kamunduhan. No? Very common yan. Tayo nga nung araw, di ba? Ganun din eh. Sabi nga doon sa mundo nila, nagiinuman kayo, kung sino yung nakatayo, di ba? Sa mahabang inuman na yon, the last man standing, yun ang champion, di ba? Yan ang malakas uminom. Di ba? Ganun eh. Pag ikaw ay maraming babae, pinagmamalaki mo ba? Di ba? Tapos tuwa pa sa mga kasama mo. Pagwapo mo talaga. Kaya ang daming di ba, yung mga pinagmamalaki yung mga gawang kabuktutan. Amen? So, ganyan, nangyayari. Roman number 4. Ito. Para mahaba na ito. Ito talata na ito. Mamaya. Next, na to? Dahil hanggang 10:30 lang naman tayo, 10:20 na. Kasi pag-usapan natin, tatapusin ko sa susunod dito, what the Bible says, kung ano yung mga talata na isinususog in connection dito po sa workplace. Mga work na meron tayo, and of course, kaakibat nito yung integrity. No? Yung ating integridad. So, ang dami mga talata na ito, isa-isahin po natin ito. Hindi naman kaya natin tapusin ito. May ginabigyan ng diin. So, yun po yung pasok ninyo 9 a.m. to 10:30. Then, 10:30 hanggang 12:30 yung pong Project Apollos. So, alam mo na. Kasi, second time mo pa. Okay. So, yan po. At, yung iba, yung
Ay, So, Meron project online. Apollo sa tayo, Pastor. Ay, bakit siya? Yeah, ito na, 10:30 ngayon. Break muna tayo ng ilang minuto. Yan. And tuloy na po natin ang Project Oh, Apollos. yan, ang ganda. lagi kong din bishop okay lang to. Kasi meron akong Bible study na 8 to 9. 8 to 9. Bibiyahe ka lang naman. So, mas maaga ako nag-start.